Mga kabayan, breaking news. Naalarma ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte matapos makatanggap ng balita na aarestuhin na siya anytime. Ito ang ipinagtapat ni Atty. Harry Roque, ang abogado ni dating Pangulong Duterte. Sabi ni Roque, hindi siya nakatulog kagabi dahil tinawagan siya ni former President Duterte at ipinaabot ang malungkot na balita. Tapos alam niyo ba ho, tatapatin ko kayo, hindi ako nakatulog kasi tinawagan ako ni Tatay Digong at ang sabi niya, nakakuha siya ng impormasyon na anytime daw baka siya arestuhin. Naku, ang instinct ko tumakbo sa Davao, sabi ko naman, ano man magagawa ko kung ako'y tatakbo doon, pero hindi talaga ako nakatulog. Now, syempre, nag-amoy-amoy ako kung ano nangyari sa Davao. Abay, parang may katotohanan ng sinasabi niya dahil nakakahalap ako ng balita na i-disband daw ang Task Force Davao. Itong Task Force Davao ay mga 700 na mga sundalo yan. No? Matatandaan na ilang ulit na sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na hindi siya papayag na pumasok ang ICC sa bansa at magsagawa ng investigasyon kaugnay sa mga di umano ay extrajudicial killing ni dating Pangulong Duterte. Pero dahil sa umiinit ang bangayan at naging pahayag ni dating Pangulong Duterte laban dito kay Pangulong Bongbong Marcos Jr., duda tuloy ang ating mga kababayan kung talagang seryoso nga itong si PBBM na hadlangan ng ICC na pumasok sa bansa. Let me say this for the 100th time. I do not recognize the jurisdiction of ICC in the Philippines. I consider it as a threat to our sovereignty. Therefore, the Philippine government will not lift a finger to help any investigation that the ICC conducts. Sinabi din ni PBBM na inabisuhan na niya ang mga PNP at iba pang ahensya ng pamahalaan na huwag sasagutin ang sino mang individual o tauhan ng ICC kung sakaling magpumilit ang mga ito na magsagawa ng investigasyon para dito kay dating Pangulong Duterte at iba pang mga di umano ay sangkot sa uplantukhang noong nakaraang administrasyon. However, as ordinary people, they can come and visit the Philippines. Pero hindi kami tutulong sa kanila. In fact, binabantayan namin sila, making sure that hindi sila that they do not come into contact with any agency of government. And if they are contacting agencies of government, na sasabihin yung whatever, policeman, local government, sabihin wag niyong sasagutin. Yun ang sagot natin, that we do not recognize your jurisdiction, therefore we will not assist in any way, shape, or form any of the investigations that the ICC is doing here in the Philippines. Sa naging pahayag naman ni Atty. Harry Roque, kung talagang seryoso itong si PBBM kaugnay dito, dapat gumawa siya ng Presidential Memorandum Circular para sa mga PNP at AFP na huwag makikipag-coordinate sa ICC. Now, ang sabi ko naman, kung talagang sincero naman ang PBBM, bakit hindi siya mag-issue ng Memorandum Circular, Presidential Memorandum Circular to all departments under the executive branch, the Armed Forces of the Philippines, the Philippine National Police. You are hereby ordered not to cooperate with the ICC in view of the fact that we had ceased to be a member of the ICC and under no obligation to cooperate with the ICC, highlighting that further cooperation with the ICC is a violation of our sovereignty and national jurisdiction. No? So, simply as that. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Naniniwala ka ba na sincero at hindi na magbabago ang desisyon ni PBBM sa kabila ng mga matitinding banat sa kanya ni dating Pangulong Duterte? Sama-sama nating panoorin ang buong video at pag-comment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Ang pangako ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na hindi papapasukin sa bansa ang mga kinatawan ng International Criminal Court ay solid as rock daw kung ituring at yan ay ayon pa sa isang mambabatas mula ho dyan sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Alamin natin ang kabuong detalye. Iginiit ni Senador Ronald Bato de la Rosa
na solid as a rock o singtibay ng bato ang pangako ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na hindi papapasukin sa Pilipinas ang International Criminal Court. Ang naging pahayag ni Senador De La Rosa ay matapos siyang bigyan ng katiyakan ng punong ehekutibo na hindi papapasukin sa bansa ang International Criminal Court na gustong magsiyasat sa war on drugs ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang pagbibigay katiyakan na ito ng Pangulo sa kanya ay nangyari nung imbitahan sila na maghapunan sa Palasyo Malacanang noong Nobyembre 28. Kung totoo man anya na pumasok na sa Pilipinas ang International Criminal Court nang walang pahintulot o permiso sa gobyerno, ay dapat itong tugisin ng Department of Justice, ideklarang undesirable alien at ipa-deport agad ng Bureau of Immigration. Sa kanyang tingin ay magmumukhang laban bawi ang Marcos administration at kung wala namang impormasyon sa pagpasok ng International Criminal Court ay magmimistulang inutil ang pamahalaan. The government's position should be maintained and should be felt on the ground. So kung ang official position of the government is hindi talaga sila entertainin at nangihimasok sila dito, nagkakandak ng investigation, sabi nga ni former Senator Enrile na they can be arrested. Tiniyak naman ng senador na nakahanda siyang humarap sa investigasyon, hindi magtatago at hindi rin puputulin ng ugnayan sa Marcos administration. Tapos alam niyo ba ho, tatapatin ko kayo, hindi ako nakatulog kasi tinawagan ako ni Tatay Digong at ang sabi niya, nakakuha siya ng impormasyon na anytime daw baka siya arestuhin. Naku, ang instinct ko tumakbo sa Davao, sabi ko naman, ano man magagawa ko kung ako'y tatakbo doon. Pero hindi talaga ako nakatulog. Now, syempre, nag-amoy-amoy ako kung ano nangyari sa Davao. Abay, parang may katotohanan ng sinasabi niya dahil nakakahalap ako ng balita na i-disband daw ang Task Force Davao. Itong Task Force Davao ay mga 700 na mga sundalo yan. No? At sila ay binuo para protektahan nga ang Davao sa banta ng terorismo. Pero syempre, alam nila na loyal sa mga Duterte itong Task Force Davao, so parang nagkaroon nga ng, yan po ugo-ugo ngayon na bubugin daw ang Task Force Davao. At ewan ko lang kung kumpirmado, pero nakakalap din ako ng impormasyon na lumipad daw noong Sabado ang Chief of Staff, si General Browder, dyan sa Davao. No? Hindi ko alam kung yan yung kanilang mga pinag-usapan. No? Pero ang kumpirmado, hindi kumpirmado na alam na ng mga Task Force Davao na parang may order na bubogin na sila. So hindi natin alam kung ano mga mangyari sa susunod na mga araw. Pero ganun pa man, I'd like to assure you na meron naman tayong mga contingency plans. Abangan na lang kung anong susunod na kabanata. Pwede pang mag-reconcile ang Marcos at Duterte. Doon sa aking column kahapon sa Philippine Star, 3 ang aking nakitang pamamaraan para mabuo muli ang unit team. No? Unang-una ay yung isulat yung non-cooperation sa ICC. Kasi ito talaga yung trigger ng pagkawala ng tiwala ng mga Duterte sa Marcos. Dahil nga paulit-ulit na hindi raw makikikooperate at kasama sa cooperation yung pagpapaaresto. Yung pinaka-importanting form of cooperation ay yung pagpapaaresto kung mag-issue ng warrant of arrest. Paulit-ulit na sinasabi ni Presidente Marcos yan for the 100th time. Pero ito nga po yung sinusuway ng malapit na kaalyado ni Speaker, si Justice Secretary Rebulla. Talagang binanggit niya. Kaya napilitan si PBBM na magsalita muli na makikipagtulungan na ang Justice Department dahil nga doon sa resolution ng House. Now, ang sabi ko naman, kung talagang sincero naman ang PBBM, bakit hindi siya mag-issue ng memorandum circular, presidential memorandum circular to all departments under the executive branch, the Armed Forces of the Philippines, the Philippine National Police. You are hereby ordered not to cooperate with the ICC in view of the fact that we had ceased to be a member of the ICC and under no obligation to cooperate with the ICC. Highlighting that further cooperation with the ICC is a violation of our sovereignty and national jurisdiction. No? So, simply as that. Anong reaksyon? Mukhang hindi po sila payag. Dahil ang sabi nila, parang nakakalalaki naman yan, nagsasalita ng presidente, hindi pa sapat yun. Talagang hindi sapat yun. Kasi talagang pati sa korte, kinakailangan may nakasulat. Yung pagko-cooperate, walang nakasulat, kaya hindi ka makapunta sa hukuman para sabihing pigilan kasi sasabihin ng hukuman, nagsalita na pero nasa yung kasulatan na talagang hindi makiko-cooperate? Wala rin. Diba? So hindi ka makapunta dahil meron siyang verbal sa hukuman, dahil meron siyang verbal na hindi siya makiko-cooperate, sasabihin walang case or controversy, hindi ka rin makapunta para
pigilin dahil may order na hindi makikipag-cooperate. So sa akin, minimum requirement yan. So kung hindi talaga isusulat yan, parang hindi mamabalik yung tiwala na ang ganti ng mga Marcos sa Duterte ay papaaresto sila sa ICC at padadala sa Hague. At ito po ay hindi lang si Presidente Duterte, pati na si VP Duterte na alam nating dinadawit itong loko-lokong walang kredibilidad na Las Cañas na ito. No? Ang pangalawang suggestion ko, siyempre, yung pagtigil sa pirma. Hindi ko po alam kung ano na nangyayari. Pero ang latest declaration ng mga kongresista, tuloy pa rin ang pagkakalap ng pirma. So, iba talaga ang sinasabi ni Presidente, iba ang ginagawa ni Mr. Speaker. So sa tingin ko, kahit paulit-ulit ng sinasabi ni Presidente na itigil na yung pirma na yan, yung bribery initiative na yan, hindi talaga magtitigil sila kasi at stake na yung liderato ni Speaker. Kung ititigil na yan, ang laking kahihiyan niya ni Mr. Speaker. Kung ititigil na yan, automatic yan. Dapat magbitiw na siya as Speaker. Kasi wala na siya mukhang ihaharap sa kanyang mga kongresista. And I think hindi pa siya ready magbitiw. Yan lang naman ang aking pananaw. Na talagang pag pinigil niya yan, wala na siya mukhang ihaharap sa mga kongresista niya, kinakailangan siya magbitiw, happy-happy siya as Speaker. Bakit siya magbibitiw? Paglilinaw naman si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte na humingi daw siya ng tawad kay Senator Amy Marcos at hindi sa mga bagay na sinabi nito laban sa kaniyang kapatid na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kabilang ang kaniyang panawagan para sa pagbibitiw nito. Sa isang post sa kanyang online account, sinabi ng nakababatang Duterte na humingi lamang siya ng paumanhin dahil naawa siya sa senadora na nakarinig mismo ng kanyang mga negatibong pahayag laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isang prayer rally na ginanap nga doon sa Davao City noong Enero 28 ng kasalukuyang taon laban sa People's Initiative Campaign para sa isinusulong na charter change. Isa kasi si Senator Amy Marcos sa dumalo sa naturang prayer rally na nasa tabi noon ni Vice President Sara Duterte. Dismayado din umano siya sa pagsiwalat nito sa media kamakailan na humingi siya ng tawad minsan na anya din niyang pinalampas ang senadora pero hindi naman binanggit kung anong partikular ang dahilan. Nanindigan naman si Senator Amy Marcos na nanatiling malapit pa rin ang ugnayan nila ni Vice President Sara Duterte at sa kanyang pamilya sa gitna na rin niya ng mga hidwaan sa pagitan ng mga Duterte at Marcos. Noon ngang araw ng Biyernes ay nakipagpulong din si Senator Amy Marcos kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte pagkatapos ng pagdinig na isinagawa doon sa Davao City ng pinangunahan ng Senado sa may People's Initiative Campaign na ngayon ay kinukwestiyon ng ilang mga tutol sa isinusulong na charter change. Itong inihain ni na Senate President Juan Miguel Zubiri, Senate President Pro Tempore Loren Legarda at Senator Sani Angara. Sa isasagawang pagdinig ngayon ng mataas na kapulungan, inaasahan ni Senator Alan Peter Cayetano ang malawak na diskusyon tungkol sa panukalang amyendahan ang ilang probisyon sa ekonomiya ng 1987 Constitution. Sinabi ni Cayetano na mahalagang magkaroon ng balanseng pag-uusap tungkol dito dahil sa maaaring epekto nito sa bansa. Dagdag ng senador, ang People's Initiative na nagdulot ng kaguluhan sa mga miyembro ng Senado at Kamara ay hindi dapat masyadong bigyang pansin. Samantala, bukas naman si Senador Chis Escudero sa inihaing resolusyon na ilang mga senador para talakayin ang pag-amyenda ng ilang economic provisions. Muli namang iginiit ng chairman ng Subcommittee on Constitutional Amendments and Revision of Codes na limitado lamang sa 3 ang pag-uusapan. Ito ay ang public services, education at advertising. Yung pagdinig po dito sa final na resolusyon ukol sa pag-amyenda ng ating saligang batas. Pero nais kong igit, limitado lamang sa provision, sa 3 provision. Ito ay, ang topic nito ay ang economic provisions lamang ng saligang batas. So hindi kasama dito yung usaping politikal na alam natin na medyo may kontrobersiya dyan. Una rito, sinuspindi na ng Komisyon ng Elections sa lahat ng petisyon para sa People's Initiative noong Enero 30. Kasunod ng mga naganap sa People's Initiative at Resolution of Both Houses No. 6, nagkasundo ang Senado at Kamara sa isang ceasefire tungkol sa People's Initiative nitong Pebrero 4.
Pumayag na rin ang Senado na ihinto ang investigasyon nito sa People's Initiative. Sa mga karagdagan pang balita, naniniwala sina Camiguin Governor Xavier Jesus Romualdo at ang kaniyang ama na si Representative Jordin Jesus Romualdo na maaari daw kasuhan ng kriminal sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Representative Pantaleon Alvarez sa kasong sedisyon dahil sa kanilang pahayag na ihiwalay ang Mindanao mula sa Pilipinas.